Happy Lord's Day po sa inyo lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating series sa pag-aaral ng Book of Psalms o yung mga awit. Meron akong nakita na comment dun sa social media tungkol sa mga awit. Sabi niya, dapat bang pinag-aaralan yung mga awit? Dapat ba itong pinipreach? Di ba dapat inaawit kaya nga awit eh? Di ba dapat kinakanta na lang yung mga awit? Well, yung Book of Psalms o yung mga awit ay totoo naman na ginawa para kantahin. Ito ay mga kanta, ito ay mga tula. Pero ito din ay part ng buong kasulatan. Ito ay part ng scripture. At lahat ng kasulatan, all scripture, ang sabi ay inspired by God at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So dapat bang pinag-aaralan yung aklat ng mga awit? Yes, dahil ito ay part ng buong kasulatan. So sabi sa text natin, sa heading niyan ay mayroong nakalagay na sa punong mga awit, isang maskil ng mga anak ni Korah. By the way, ang gamit ko pong version ay ang Biblia version. So maaaring may pagkakaiba lang po ng konti sa wording. Kung ang gamit nyo ay MBB or kung iba pa mang version. So sa heading doon nakalagay sa ang salita ng Diyos, sa punong mga awit, isang maskil ng mga anak ni Korah. Yung mga anak ni Korah, kung hindi nyo sila kilala, yung mga anak ni Korah ay part ng isang music team. So parang yun sa atin. Mga anak ni Ma'am Jo ay part ng music team. So sabi sa 2 Chronicles chapter 20 verse 19-19, dito makikita natin yun. Sabi doon, tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. So sinabi doon yung mga angkan ni Kohat at angkan ni Korah, or in other words, mga anak ni Korah. At sila ay umawit ng napakalakas na tinig at nagpuri kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. So yun yung mga anak ni Korah. Isang part ng worship team. Kung yun yung mga anak ni Korah, sino naman si Korah? Hindi yan si Korah Amores, ha? Sino naman si Korah? Si Korah ay may interesting na story sa Book of Numbers. Si Korah ay pinsan ni Moses at ni Aaron. Kinalaban ni Korah sila Moses at Aaron at pinamunuan niya yung isang rebellion against Moses at Aaron. Kasama niya yung 250 na iba pang leaders ng Israel. So yun yung story ni Korah. Ang problema sa ginawa ni Korah, yung kanyang rebellion ay hindi lang against kay Moses at kay Aaron. Ito ay rebellion din against kay Yahweh na pumili kay Moses at kay Aaron. So kung ganun yung scenario na ito ay rebellion against God, meron kayang aasahang victory si Korah dun sa kanyang pakikibaka na ito kung ito ay rebellion against sa Diyos. Well, syempre wala. Alam natin na walang magandang patutunguhan yung ganitong rebellion. Dahil sa ginawa ni Korah laban kay Moses at kay Aaron at laban na rin kay Yahweh,
Ito yung nangyari sa kanya at sa mga kasama niya, sa kanyang pamilya. Sabi sa mga Bilang chapter 16 verses 31 to 35, babasahin ko po, ito po yung storya. Hindi pa natatapos sa pagsasalita si Moises ay bumuka na ang lupa at nililon ng buhay sina Korah, pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay. Muling nagsara ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga taong bayan dahil sa kanilang nasaksihan. Lumayo tayo rito, ang sigawan nila. Baka pati tayo'y lamunin ng lupa. Verse 35, pagkatapos nito'y nagpaulan ng apoy si Yahweh at sinunog ang 250 na kasamahan ni Korah na nagsunog ng insenso or nakasama niya sa rebellion. Nakakatakot yung story ni Korah. Nakakatakot yung idea ng rebellion against sa Diyos. At nakakatakot yung maaring kahinatnan ng isang tao na gagawa nito. So mukhang dahil sa nangyari kay Korah ay natuto na yung kanyang mga sumunod na lahi. At sa halip na maghimagsik ay mas pinili nilang sumunod at maglingkod kay Yahweh sa pamamagitan ng pagpupuri o sa pamamagitan ng mga awit, ng music. So sabi pa dito, isang maskil ng mga anak ni Korah. Ano naman yung maskil? So na-discuss na natin to nung nakaraan, nung ako rin yung nag-preach. Kung natatandaan natin yung salitang maskil, ito ay ginamit din natin sa nakaraang pag-aaral natin ng Psalms 32, na natutunan natin na yung ibig sabihin nito is to instruct or to make someone wise. So kung i-apply natin ito sa pag-aaral natin ng mga awit, yung pagiging maskil, maaari nating sabihin na yung mga awit na ito ay meant to instruct, to make us wise or wiser, at ito ay puno ng karunungan. Tulad ng sinabi sa awit chapter 1, blessed is the man whose delight is in the instruction of the Lord. So blessed yung mga tao na nag-aaral din ng awit o bumabasa ng mga awit because these are instructions from the Lord. And on His instruction, He meditates day and night. So kung ganun nga, sa pag-aaral natin ng awit 42, dahil ito ay puno ng karunungan at instruction from the Lord, muli nating ihanda yung ating mga sarili, yung ating mga puso for the instructions coming from the Word of God. Let's pray. Ama, sa iyong biyaya at kalooban, pinagkakatiwala namin ang araw na ito. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, nawa Ama ay lubos naming maunawaan yung mga salita na aming pag-aaralan ngayong umaga. Ama, lahat nawa ito ay maging kapurihan lamang sa pangalan mo. Lahat ng aming sasabihin, maririnig, lahat ng mangyayari, Panginoon, nawa ito ay mayalay namin sa iyo at maging masambyong handog para lamang sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So yung awit 42, kung babasahin natin yung buong chapter, ito ay isang malungkot na awit. Sabi sa verse 3, araw-gabi tumatanghoy, gabit araw tumatangis, naging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghibik. Araw-gabi tumatanghoy, gabit araw tumatangis. Ito ay awit ng isang taong alam niya na sa kanyang current situation ay wala siyang magagawa, iyak na lang siya. Alam niya na sa kanyang current situation ay wala siyang ibang maasahan kundi si Yahweh. Siguro iba sa inyo ay maaring dumaan sa ganitong pangyayari or maaring dumadaan sa ganitong situation ng buhay na alam natin na wala naman tayong magagawa at alam natin na ang Diyos lamang yung may kakayahan na bumago ng sitwasyon. Sobrang hirap
sobrang hirap nung situation nung sumulat ng awit na ito na tinatanong na siya nung ibang tao, tinatanong na siya maging nung mga kaaway niya na nasan ba yung iyong Diyos? Sabi sa verse 3. Inulit din niya sa verse 5. Sabi doon, ang Diyos mo ba ay nasaan? Sa gitna ng hirap na pinagdadaanan niya, dumagdag pa itong mga kaaway niya na nagtatanong sa kanya na, nasan ba yung Diyos mo? Makikita natin dito yung intense na feeling nung sumulat ng awit na sobrang down nung kanyang nararanasan, sobrang down yung kanyang emotion at nung kanyang kalagayan. And ang title po ng message natin for today is, Looking Up When Feeling Down. Looking up when feeling down. So looking up simply means looking up to Christ or looking to Christ. Pero aminin natin na hindi ganun kadali to look to Christ, especially pag yung emotion natin, pag yung feeling natin ay sobrang down tayo. Hindi ganun kadali na tumingin sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Sa mga sitwasyon na tayo ay feeling down, ito yung dapat doble yung pag-iingat natin. Ito yung mga oras na dapat doble yung pagtitiwala natin at pananampalataya. Dahil alam ng kaaway, yung sitwasyon natin, nakikita niya na umiiyak tayo, na sobrang down tayo. Alam ng kaaway kung kailan tayo vulnerable, kung kailan tayo madaling tirahin, madaling tuksohin, at madaling maagaw. Alam ng kaaway kung kailan tayo confused na hindi natin alam kung ano yung desisyon na gagawin natin. Alam ng kaaway yung mga oras, mga araw na naghahanap tayo ng temporary relief, yung temporary joy, or temporary satisfaction dahil sa pinagdadaanan natin, dahil sa hirap na nadadaanan natin. Alam ng kaaway yung nangyayari sa atin. So sa mga panahon na ito, sa panahon na tayo ay sobrang lungkot, o kaya naman siguro sobrang galit na galit, yung sobrang intense ng emotion natin, dito tayo madalas nakakapagsalita ng hindi tama. Pag tayo ay galit na galit, dito tayo madalas nakakagawa ng mga maling desisyon, or pag tayo ay sobra yung lungkot natin, nakakagawa tayo ng mga harsh na mga decision. At dito sa mga oras na ito ay napakadali nating malinlang ng kaaway kapag sobrang down yung ating spirit. Napakadali nating marinig yung salita ng kaaway na nagsasabing, nasan ba? Nasan ba ang Diyos mo? Bakit kanya hinayaang mapunta sa sitwasyon na yan? Or bakit kanya hinayaan na magkaganyan? Nasaan na yung pinagmamalaki mong Diyos na tutulong sa'yo? Bakit ganyan yung sitwasyon mo? Yan yung strategy ng kaaway. Lalo na pag tayo ay sobrang down. Binibigyan tayo ng kaaway ng dahilan para magkasala. Sinasabi niya na, galit ka eh. Kaya may karapatan kang pagsalitaan niya ng masama. Ginawan ka niya ng masama. So, galit ka. Kaya mayroon kang karapatan na maliitin siya at sigawan siya. O maaaring saktan siya. Sinasabi ng kaaway, well, malungkot ka ngayon eh. Malungkot ka at kaya mayroon ka ngayong karapatan na magpakasaya o gumawa ng paraan para sumaya kahit sa maling paraan. Dito sa mga panahon na to, mayroon kang bulong na maririnig na sasabi na, for once, you deserve to be happy. Wow. Sagot natin dyan, oo nga, minsan lang naman eh. Ang hirap naman nung pinagdadaanan ko eh. One shot lang. Kadalasan yun yung sagot natin. Pero ang sagot din ni Jesus, no. You don't deserve to be happy. You deserve to be holy. Walang valid and acceptable reason para magkasala. Kahit na sabihin mo pang gusto mo lang maging masaya, kung ito naman ay patungo sa pagkakasala. Kung paano ng ating Panginoong Hesus
Nung siya ay nag-fasting, nasa ilang, ito yung oras na gutom siya, 40 days. 40 days na wala siyang kinain. Ito yung mga oras na gutom siya, pagod, at hirap na hirap. Ito yung situation din na tinukso siya ng dyablo dahil alam ng dyablo na, perfect opportunity. Pero sa halip na makinig ang Panginoong Jesus kay Satan, nilabanan niya to. Ito din yung pinapakita nung sumulat ng awit na ito, kung paano niya lalabanan yung sarili niyang emosyon at desire. Alam niya na mahirap yung situation niya. Sabi nga niya sa verse 7, lahat ng iyong alon at iyong malalaking alon sa akin ay tumabon. Ganun kabigat yung kanyang nararanasan na kailangan niyang labanan yung mga malalaking alon na humahampas sa kanya. Nung nag-swimming kami sa Zambales, sa Villa Elisa, mahirap yung alon. Kasi parang tinatangay kami sa gitna. Pero masaya. Huwag kayong mainggit. Yun, malakas yung alon. So, hindi siya masyadong pwede sa mga tulad ni Kyrie. Pero meron naman dong pool. Pero yun, mahirap labanan yung alon. Well, hindi pa yun ganong kalakas Ano pa lang yun, subtle pa lang yun. Pero may mga araw daw doon na marami mga nagsisurf sa sobrang lakas ng alon. So, ganun kahirap yung pinagdadaanan ng author na kailangan niyang labanan yung malalaking alon. Pero sabi niya sa verse 5, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. At sabi din niya sa verse 11, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko, ang tulong sa aking harapan at Diyos ko. 2 beses sinabi dito yung umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos. Sa kabila ng malalaking alon, yung hirap ng paglaban sa sitwasyon niya, sinabi niya, umasa ka sa Diyos. Isa sa pinakamahirap gawin yung umasa. Sino na dito'y pinaasa? Wala naman siguro. So, mahirap gawin yung umasa. Kasi pag umaasa ka, may kasamang paghihintay at pag-aalinlangan. Yun yung mahirap yung naghihintay. Tapos nag-aalinlangan tayo kung mangyayari ba yung inaasahan natin. Sobrang aligaga pa naman natin mga tao. Ayaw natin ang naghihintay Pag umorder nga tayo sa Shopee, gusto natin bukas na andyan Pag inabot yan ng 3 days, 2 star ka sa akin. 2 star. 4 days, 1 star. Ayaw natin ang naghihintay. Kahit ang Diyos pa yung nangako, kadalasan, naiinip pa din tayo. Naiinip pa din tayo, nagdududa pa din tayo kahit Diyos na ang nangako. So, anong gagawin natin? Kaya natin pag-aaralan yung awit 42. Para habang umaasa tayo, ay tinuturuan tayo ng salita ng Diyos kung paano tayo maghintay, kung paano tayo dapat umasa sa Diyos. So bibigyan tayo ng salita ng Diyos ng 6 ways to wait for the Lord. Una, we praise. We praise while we wait. We praise the Lord while we wait. Sabi sa verse 5, umasa ka sa Diyos. And then sabi niya, sapagkat siya'y muling pupurihin ko. Sa verse 11, umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko. Darating yung araw na lahat ng umaasa sa Diyos ay hindi na aasa dahil makakasama na natin siya. Pero habang naghihintay tayo sa araw na yon, anong sabi dito?
muli pupurihin natin siya. So paulit-ulit natin siyang pupurihin habang tayo ay naghihintay sa Diyos. Wala akong magawa habang naghihintay. Ito yung gagawin mo. Magpupuri ka sa Diyos habang naghihintay ka. Pero the big question is, paano ka ba nagpupuri sa Diyos? Magpupuri lang pala. O sige, kakanta na lang ako, or magsa-sounds na lang ako ng mga sovereign grace music. Pero paano ka ba nagpupuri sa Diyos? Paano ka ba sumasamba sa Diyos? Madalas nakakahiya tayo pagdating dito. Madalas nakakahiya tayo sa pagpupuri, sa pagsamba. Nakakahiya yung pag-awit natin. Nakakahiya yung pagsamba natin. Nakakahiya sa Diyos na makita niya na ito yung glory niya, ito yung power niya, tapos tayo ay walang lakas, walang excitement, walang eagerness na sabihin yung kabutihan niya, na purihin siya, na kahit minsan sa isang linggo ay awitan natin siya. Napakadaming kanta siguro sa cellphone nyo. Paulit-ulit niyo yung kinakanta. Hindi ko alam kung sinong mga kumanta niyan. Pero once a week, we have this opportunity to sing for the Lord. Hindi ka pa kumakanta. Nakakahiya tayo. Nakakahiya yung pagpupuri natin. Nakakahiya sa Diyos lalong-lalo na kung makikita niya yung laman ng puso natin habang kumakanta. Na hindi natin alam, hindi ko alam kung ano yung iniisip natin. Minsan nakikisabay na lang tayo, minsan nga hindi na tayo sumasabay. Nakakahiya na nga yung pagpupuri natin, nakakahiya pa yung buhay, yung uri ng pamumuhay natin na sinasabi natin, Lord, I offer my life to you. Ito yung pagsamba ko, yung buhay ko. Nakakahiya nga yung buhay mo paano mo yan iaalay sa Diyos? Nakakahiya na nga yung pagpupuri natin, nakakahiya pa yung buhay natin. Nakakahiya yung pamumuhay natin na katulad na tayo ng mundo. Wala na tayong pagkakahiba sa pamumuhay, sa mga gusto natin, sa priority, sa pagpapalaki ng anak, how we spend our holiday. Wala na tayong pagkakaiba sa pagliban, sa pagsamba, na kung kailan lang tayo may oras or nakasanayan na lang tulad ng mga magulang, mga lolo't lolo natin, paglinggo, magsisimba. Inuulit lang natin yon. Nakakahiya yung pagsamba natin kasi hindi na tayo ma-differentiate sa ibang tao na wala nang special sa atin. God deserves more than empty songs. He deserves more than our half-hearted, half-lazy, half-focused, and sleepy worship. He deserves more than yung ating mga leftover offerings. Kung ano lang madukot ko, ayun na Lord. He deserves more than yung mga tira-tirang oras na binibigay natin sa Kanya. He deserves greater glory. He deserves greater worship. He deserves better worshipers. Mga kapatid, hindi ito yung worship na iniaalay sa isang hari. Hindi ka pwedeng mag-alay sa hari ng pinagkainan mo na lang. The measure ng quality of our worship is the same measure of how we enjoy God. Ito yung problema. Hindi na natin na-enjoy ang Diyos, kaya hindi na natin na-enjoy yung pagpupuri. Hindi na natin na-enjoy yung pagsamba. Kasi sa puso natin, hindi na natin na-enjoy ang Diyos. Isang dahilan kasi hindi naman natin siya lubos na kilala. Pupunta lang tayo sa linggo, noon lang tayo makakarinig ng Word of God. Hindi natin ito pinag-aaralan. So yung worship natin,
nagiging boring kasi yung tingin natin sa Diyos ay boring. Yung worship natin ay nagiging masigla kung yung relationship natin sa Diyos ay masigla. Kung hindi mo na-enjoy yung worship once a week, paano pagdating ng Panginoong Jesus na ito lang yung gagawin natin araw-araw? Paano na? Kung para sa iyo ay boring yung worship, di araw-araw ng buhay mo ay boring na. Tayo ay tinuturuan ng Diyos at tinatama every time we read the Bible. Every time we read Bible, nagpapakilala siya sa atin. At pinapakilala niya yung kanyang pag-ibig, yung kanyang grasya, yung kanyang ginawa para sa atin. Pinapakita niya kung paano tayo kahit unworthy ay tinanggap niya tayo. Pinakilala niya kung bakit kahit tayo ay walang enough qualification, walang kahit anong qualification ay pinili niya tayo. Na kahit ako ay hindi karapat-dapat na mag-manage ng salita ng Diyos, ay binigyan niya ako ng privilege na magsalita, na i-deliver ito sa inyo. Kahit na wala akong nag-iisang qualification na gawin ito. Dahil mabuti ang Diyos. At dahil mabuti ang Diyos, dinala niya tayo sa isang local church na ito. Habang naghihintay tayo, habang umaasa tayo sa Diyos, we will continue to gather every week. Kasama yung lahat ng mananampalataya para magpuri, para sambahin siya. Hindi ka naman naaasa sa Diyos, kapatid, hindi ka naman naaasa sa Diyos ang nag-iisa eh. Kaya nga tayo nandito, aasa tayo sa Diyos ng sama-sama. Magpupuri tayo sa Diyos ng sama-sama. We praise while we wait. Kung tatanungin niyo kung hanggang kailan tayo magpupuri, kung hanggang kailan tayo sasamba, sa lyrics ng isang kanta na kinakanta natin, sabi doon, till the day that death shall lose me. Sabi, I will sing. I will sing. Till the day that death, hanggang kunin ako ng kamatayan, I will sing. I will sing. We praise while we wait. Number 2, we talk to God while we wait. Sabi sa verse 9, sinasabi ko sa Diyos na aking malaking bato, bakit kinalimutan mo ako? Bakit ako'y tumatangis sa paghayo dahil sa kalupitan ng kaaway ko? Totoo bang kinalimutan na ng Diyos yung sumulat ng awit na ito? Yun yung sabi niya bakit kinalimutan mo ako? Totoo kaya yon? Well, hindi ko alam. Malamang di rin niya alam, kaya nga tinatanong niya Pero yun yung nasa puso niya. Yun yung nararamdaman niya. Maraming bagay at maraming pangyayari naman talaga yung hindi natin alam, hindi natin naunawaan. Minsan parang unfair. Minsan hindi natin alam kung ano yung reason. Hindi natin alam kung bakit. Madalas hindi natin alam kung para saan yung mga nangyayari. Minsan parang wala namang sense yung mga nangyayari. Kahit ano pa mang sitwasyon mo, kapatid, kausapin mo ang Diyos. Hindi kayabangan na tanungin mo ang Diyos kung bakit. Natanungin mo yung Diyos kung bakit nangyayari yung mga bagay na nangyayari. Alam mo naman ng Diyos yung nasa puso mo. Alam naman ng Diyos na meron kang gustong malaman. Kaya maaari tayong maging honest sa Kanya. At alam din ng Diyos yung limitasyon natin sa karunungan Kaya hindi naman expected sa atin na maaaring magtanong tayo. Kasi marami namang bagay ang hindi natin alam. Pero syempre, nagtatanong tayo bilang submission doon sa karunungan ng Diyos. Hindi tayo nagtatanong para magmarunong. Na bakit, Lord, bakit ganyan yung ginagawa mo? Mali yan Dapat ganito. So, hindi ganon. Nagtatanong tayo because we submit dun sa karunungan ng Diyos dahil inaamin natin na kulang yung karunungan natin at kailangan natin ng wisdom na nanggagaling sa Diyos para maunawaan yung mga bagay na hindi natin maunawaan. Mas mainam na yung isang Kristiyano na limitado sa karunungan pero umaasa sa Diyos kaysa sa isang taong maraming alam na umaasa sa kanyang sariling karunungan.
Lumapit tayo sa Diyos. Manalangin tayo. We talk to God while we wait. Walang Kristiyano ang hindi nananalangin at hindi kumakausap sa Diyos. We pray because it is the way for us to communicate with God. Paano mo kakausapin yung Diyos kung hindi ka mananalangin? Paano yung isang ama at yung isang anak ay nagkakaroon ng maayos na relationship kung hindi nag-uusap? Nananalangin tayo para humingi din ng gabay. Kasi alam natin na araw-araw sa bawat hakbang natin, marami tayong mga difficult na situation or choices na maaari nating pagdaanan. So humihingi tayo ng gabay sa pamamagitan ng panalangin. Nananalangin tayo para magpasalamat. Napaka-importante na nagsapapasalamat tayo sa Diyos at inaamin natin na sa Kanya nang galing yung lahat ng tinatanggap natin, na kahit na yung kalakasan natin ay hindi sapat para mabuhay tayo ng maayos dito sa lupa. Dito tayo nagkakaroon ng sense of appreciation sa ginawa ng Diyos sa atin, at dito tayo nagkakaroon ng pagpapakumbaba pag tayo ay nananalangin ng may pasasalamat. Nananalangin din tayo to seek comfort. Kasi talaga namang mahirap ang buhay, nakaka-stress. Nananalangin tayo to request for help, para humingi ng tulong, at nananalangin tayo para sabihin sa Diyos na, Lord, makialam ka doon sa sitwasyon na pinagdadaanan ko. Makialam ka sa bansa namin. Makialam ka sa gera na ito. Makialam ka sa aming pagsasamang mag-asawa. Dahil hindi namin alam kung ano talaga yung tamang gawin. So we pray for God's intervention. Nanalangin tayo para aminin yung ating kasalanan at para magsisi. Paano kahihingi ng tawad sa Diyos kung hindi mo siya kakausapin? At kung hindi ka humihingi ng tawad sa Diyos, anong klaseng Kristiyano yung hindi humihingi ng tawad sa Diyos? Nananalangin din tayo para ipanalangin yung ibang tao. Dahil alam natin na hindi lang tayo yung may pangailangan. Alam natin na yung mga kapatid natin, lalong-lalo na dito sa BBCC, ay nangangailangan ng paulit-ulit at maraming panalangin. Nananalangin din tayo to develop yung ating intimacy with God. Ito yung sinasabi natin para ma-develop yung relationship natin sa Diyos. Dahil alam natin na kailangan natin palagi yung tulong ng Diyos, na kailangan natin siyang maramdaman. At kailangan natin yung pagyakap ng isang ama sa lahat ng pagkakataon. Panghuli, nananalangin tayo at alam natin na ito ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Sa lahat ng pagkakataon na tayo ay nakikipag-usap sa Diyos, sinasabi natin sa Diyos na may magagawa ang Diyos. Na sa lahat ng pagkakataon, meron siyang gagawin. At ito yung nagpapalakas ng ating pananampalataya. We talk to God while we wait. Or we pray while we wait. Pangatlo, we remember God's love while we wait. Sabi sa verse 8, kapag araw ay inuutusan ng Panginoon ang kanyang tapat na pag-ibig, at sa gabi ay kasama ko ang kanyang awit, isang panalangin sa Diyos ng aking buhay. Sabi sa verse 5 and 11, inulit lang to, sabi doon sa English version, sa ESV, ito po yung sabi, my salvation and my God. Kahit sa gitna ng paghihirap, alam natin na hindi naman nawawala at hindi nababawasan yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya nga tinawag ito sa verse 7 sa verse 8 rather, na tapat na pag-ibig. At yung maririnig natin yung word na tapat na pag-ibig sa atin ng Ama, wala naman ibang dapat pumasok sa isip natin kundi yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, kaya isinugo niya ang Panginoong Hesus
ang nag-iisa nating kaligtasan, our salvation and our God, ang nag-iisa nating pag-asa, ang nag-iisa nating source ng lahat ng bagay. So when we talk about God's love o yung tapat na pag-ibig ng Diyos, ito ay nakukumpleto sa ginawa ng Panginoong Jesus. We remember God's love by remembering yung ginawa ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ang katunayan ng pag-ibig ng Diyos. Ito yung pag-ibig, ito yung gospel na pinapangaral namin tuwing linggo. Siya yung laman ng gospel, ang Panginoong Jesus at yung pag-ibig ng Diyos na binabahagi natin sa ibang tao. Si Kristo yung katuparan ng tapat na pag-ibig ng Diyos. At ito dapat din yung pinapahayag natin sa bawat isa. Ito din dapat yung pinapahayag natin sa ating sarili. At ito din dapat yung nakikita sa buhay natin araw-araw. We remember God's love while we wait. Madalas nakakalimutan na kasi natin to Nakakalimutan natin yung pag-ibig ng Diyos. Nakakalimutan natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya it's very beneficial para sa atin. Lagi natin itong alalahanin. Kaya nga meron tayong mga creed, mga binabasa na mga creed katulad ng Apostles' Creed na dito nakapaloob yung pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng Panginoong Jesus para sa atin. Sabi doon, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered, dahil sa pag-ibig niya sa atin, He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic or the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Ito yung mga passages, ito yung mga reminders sa atin na nagpapaalala ng ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So we remember God's love while we wait for the Lord. Number 4, we discipline ourselves while we wait. We discipline ourselves while we wait. Sabi sa verse 5, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Sinong kausap niya dito? Yung sarili niya. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Sabi niya sa sarili niya, umasa ka sa Diyos sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Tulad ng ginawa nung sumulat ng awit na ito, kailan yung huling pagkakataon na dinisiplina natin yung sarili natin, na sinaway natin yung sarili natin, na sinabi natin sa Diyos, na sinabi natin sa sarili natin na, bakit ka nalulungkot? Bakit ka nalulumo? Bakit mo yan gagawin? Bakit mo yan ginagawa? Kailan mo sinabi sa sarili mo na, bakit ka dyan pupunta? Alam mo naman na bawal ka dyan. Bakit ka papasok dyan? Masama dyan. Bakit mo siya kakausapin? Bakit mo siya i-chat? Alam mo naman na may jowa yan or may asawa yan at may asawa ka din. Bakit ka pupunta sa grupo na yan? Alam mo naman na puro inuman yan. Alam mo naman na puro kasalanan yung matututunan mo dyan. Kailan natin sinabi sa sarili natin o sinaway natin yung sarili natin? Yung humarap ka sa salamin at pagtapos sinermonan mo yung sarili mo, bakit mo yung ginawa? Alam mo naman na mali yun. Kailan yung pagkakataon na tinama mo yung sarili mo? I believe napaka-effective nito. Na
Kakausapin mo yung sarili mo, tapos sermonan mo, tapos itatama mo. Huwag mo lang itong gagawin habang nakasakay ka sa MRT, tapos, anong ginagawa mo? Tapos maraming nakakakita sa'yo. Yung kausap nun. Huwag naman ganon. Tayo mga Kristiyano, dapat kakaiba tayo, pero hindi yung ganong level ng kakaiba. Private lang. Sa CR, sa kwarto, kausapin mo yung sarili mo. Kung wala kang makitang kasalanan sa sarili mo, wow! Kung gano'n yung pangyayari, manalangin ka. Ask the Holy Spirit na siyasatin niya yung puso mo sa mga bagay na dapat na itama sa sarili mo. Pero, ihanda rin natin yung sarili natin. Baka pag pinakita sa atin ito ng Holy Spirit, baka pag pinalinaw ng Diyos yung mata natin sa mga kasalanan natin, sa mga bagay na dapat natin gawin, ihanda natin yung sarili natin, naggagawin natin yung mga bagay na yun. Kasi it's one thing na malaman natin yung mali natin, but it's a different thing na gumawa tayo ng paraan para itama natin yung ating mga ginagawang mali. We discipline ourselves while we wait. Pero ultimately, ang lagi lang naman dapat nating tanong sa sarili natin, bago tayo lumabas ng bahay, bago natin harapin yung challenges ng mundo natin, bago natin gawin yung susunod nating gawin, ang lagi lang naman dapat tatanong natin sa sarili, mabibigyan ko ba ng karangalan si Kristo sa sasabihin ko na ito? Mabibigyan ko ba ng karangalan ang Panginoong Hesus sa gagawin ko na ito? Mabibigyan ko ba ng karangalan si Kristo sa buhay ko na ito? Kung yun yung tinatanong natin, mas madali nating madidisiplin yung sarili natin dahil alam natin agad if it's a yes or no. So we discipline ourselves while we wait. Number 5, we remember our Christian journey while we wait. Aba, ito maraming makaka-relate dito. Kasi kwentuhan. Chismisan. Well, hindi naman. Kung sarili mong buhay, yung sinishare mo or pinag-uusapan nyo, that's not chismis, that's testimony. Sabi sa verse 4, ang mga bagay na ito ay aking naaalala habang sa loob ko ay binubuhos ko ang aking kaluluwa kung paanong ako'y sumama sa karamihan at sa paglakad sa bahay ng Diyos, sila'y aking pinatnubayan na may awit ng pagpupuri at sigaw ng kagalakan. Napakaraming tao na nagdiriwang ng kapistahan. Inaalala dito ng author yung panahon ng masaya na siya ay nasa templo na marami siyang kasama at siya nila nag-aawitan at nagpupuri sa Diyos. Inaalala niya yung kanyang Christian journey habang naghihintay siya sa gagawin ng Diyos. Dito yung ating author ay nagsishare ng kanyang testimony. Kung paano sila ay humantong sa isang mahirap na sitwasyon na kadalasan, alam naman natin yung storya ng mga Israelita, every time na umaantok sila sa hindi magandang relasyon, ito ay dahil sa kanilang sariling kagagawan o sarili nilang kasalanan. Inaalala din nila kung paanong inaahon sila ng Diyos mula sa ganong kalagayan. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanya o sariling testimony. Lahat tayo, at one point, ay pinahamak ng sarili nating kasalanan dahil sa sarili na rin nating kagagawan. Pero lahat tayo, at one point, ay nakaranas ng kaligtasan at ngayon ay nagpapatuloy sa pagiging tagasunod ng Panginoong Hesus. Lahat tayo ay may kwento. Lahat tayo ay may kanya-kanyang istorya kung paano tayo humantong dito sa BBCC. Kung paano ginamit ng Diyos yung iba't ibang mga pastor, iba't ibang mga tao, iba't ibang mga resources para mabuo yung pamilya na ito. Yung pamilya ng BBCC. We remember God's faithfulness sa church na ito na nagsimula sa isang Bible study hanggang sa pagkakaroon natin ng isang sariling church building. So we remember yung journey natin, our Christian journey while we wait. Ito yung magandang pinag-uusapan.
Yung mga nagsimula sa Sunday school, yung mga naging pastor natin, yung mga nagsimula sa Sunday school, yan yung pinakamaraming kwentuhan dito kasi sobrang haba ng storya niyan. Yung mga visionary choir, sino dito umabot sa visionary choir? Yung visionary choir na ang kasali ay si Kuya Aji, si Alan, si Pastor Derek, at ako. Imagine ninyo yung choir na yon. Uy, natatawa na si Ate Grace Abero. Derek, oh. Buti na lang cute kami nung mga araw na yon. So, hindi na sila nakikinig. Pinapanood na lang nila kami. Anyway, so it's good to remember yung mga bagay na yon. Alam ko meron din kayong sarili-sariling kwento sa inyong Christian journey. At hindi lang ito kwento ng buhay natin, kundi ito ay kwento kung paano tayo inalagaan, pinotektahan, itinaguyod mula sa ating kabataan, kung paano tayo inalalaya ng Diyos mula pa sa simula na tawagin niya tayo hanggang sa araw na ito. So tuwing pinagkukwentuhan natin ito, naaalala natin palagi yung ginawa ng Diyos pa rin sa buhay natin, sa pamilya natin. Kung nag-backslide tayo, kung paano tayo binalik ng Diyos. Kung tayo ay dumaan sa malaking pagsubok, kung paano tayo tinulungan ng Diyos. Kung paano yung church na ito ay dumaan sa maraming pagsubok. Isa na lang yung kwento na pinagkukwentuhan natin. At minsan natatawa na lang kami sa mga nangyari. Pero these are our Christian journey. So we remember our Christian journey while we wait. At dahil dito, napapupurihan ang Diyos sa buhay natin dahil sa Kanyang ginawa sa bawat isa sa atin. And last, number 6, we thirst for God while we wait. Ito yung verse 1 and 2. Ito yata yung pinakasikat na verse dito sa chapter na ito. Verse 1 and 2, kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita at ang mukha ng Diyos? Sa gitna ng kaguluhan at pagkakaroon niya ng mga kaaway sa kanyang paligid, hindi niya sinasabi na siya ay nauuhaw for victory. Hindi niya sinasabi na siya ay nauuhaw na para patayin ng Diyos yung kanyang mga kaaway. Hindi niya sinabi na siya ay nauuhaw para sa isang mapayapang buhay at malayo sa kaguluhan. Hindi siya nauuhaw sa kayamanan at kapangyarihan. Hindi siya nauuhaw sa mahabang buhay at malakas na pangangatawan. Sinabi niya siya ay nananabik at nauuhaw sa batis na umaagos at nananabik sa Diyos. Yung kanyang kaluluwa ay nananabik at nauuhaw sa Diyos. Kaya naging maganda yung verse na to dahil sa katotohanan ng tunay na pangangailangan natin sa Diyos. Marami siyang pangangailangan, yung sumulat ng awit na ito. Marami siyang pinagdadaanan, marami siyang kalungkutan. Pero to be in the presence of God, ang kanyang kinauuhawan. Bakit? Dahil alam niya na sa piling ng Diyos, in the presence of God, wala na siyang ibang kailangan. Napakasarap siguro ng pakiramdam ng yung araw na aalisin ng Diyos, yung pagnanasa natin sa ibang bagay. Napakasarap siguro ng pakiramdam ng araw na papawiin ng Diyos yung ating pagkauhaw sa ibang bagay. At nakafocus lang yung pagkauhaw natin sa Kanya. Na sa piling niya, ay pakiramdam natin ay wala na tayong iba pang kailangan. Well, hanggang dumating yung araw na yon, nawa ay patuloy tayong mauhaw sa Diyos tulad ng isang usa na nananabik sa batis na umaagos. Nawa ay patuloy tayong mauhaw sa Diyos. Minsan hindi natin nare-realize na nauuhaw pala tayo hanggat hindi sinasabi ng Bible na nauuhaw tayo eh. Kasi we try to satisfy yung pagkauhaw natin sa mga worldly things, sa mga material na bagay, sa mga temporary things. Pero pag pinarealize sa atin ng salita ng Diyos na ang ating pagkauhaw ay hindi
hindi para sa mga bagay na ito, kundi para sa Diyos, doon natin talaga nare-realize na kailangan natin ng Diyos. So hindi lang ito testimony nung sumulat na siya ay nauuhaw sa Diyos. Ito din ay paalala niya sa sarili niya at paalala din natin sa sarili natin na ang pagkauhaw natin at ang nag-iisang satisfaction sa pagkauhaw natin ay lagi lamang na manggagaling sa Diyos. So this is instruction. This is a reminder na lumapit tayo sa Diyos palagi kung tayo ay nauuhaw. We see the face of God. Nakikita natin yung mukha ng Diyos in the gospel of Christ. Sabi sa verse 2, at dito na po ako magtatapos. Sabi sa verse 2, kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Natandaan niyo din yung tao na nagtanong nito na gusto niyang makita yung mukha ng Diyos. Sino yun? Si Felipe. Diba? Sabi niya sa John chapter 14 verse 8, sabi niya, Panginoon, ipakita niyo sa amin ang Ama. Ang sagot sa kanya ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na din sa Ama. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sinabi doon na Christ is the image of God. So yung sumulat ng awit na ito ay nananabik sa mukha ng Diyos. Hindi dahil gusto niyang makita kung gaano kapogi yung Diyos. Hindi dahil gusto niyang makita kung gaano kahaba yung hair ng Diyos. Hindi yon. Nagpapakita ito ng kagustuhan niya na maranasan yung kaligtasan na galing sa Diyos. Na sa current situation, ay ito lamang yung inaasahan niya na kapahingahan. Ito yung magdudulot sa kanya ng lubos na kagalakan, satisfaction, security, at kapayapaan. Kaya nga nung sinabi ni Jesus na ang nakakita sa akin ay nakakita na din sa Ama, dahil sinasabi niya na yung hinahanap niyong kaligtasan, yung hinahanap niyong kapahingahan, yung lubos na kagalakan, yung satisfaction, yung security at kapayapaan, ay nasa harap niya. Nasa harap mo na, Felipe. Ako yon. Ano pa bang hinahanap mo? Sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, at dahil nakilala natin siya, ang ating tunay na Diyos, nakarating na rin sa atin yung mabuting balita at ito'y tinanggap natin. At nung tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, nakita na natin ang mukha ng Diyos in a way. Dahil sa pamamagitan ng Panginoong Jesus ay naranasan natin yung kaligtasan, yung kapahingahan, yung lubos na kagalakan, yung satisfaction, yung security at kapayapaan. At wala na tayong ibang kailangan. While we wait for the Lord, we praise the Lord. While we wait, we talk to God. We remember God's love while we wait. We discipline ourselves while we wait. We remember our Christian journey while we wait. And we thirst for God while we wait. Ito po ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo.